Ipinagpalit sa marangyang buhay. Winangis ang kinabukasan kapalit ng panandaliang aliw. Habang si Maricel ay unti-unting nanghihina dahil sa kanyang karamdaman, ang asawa niyang si Ricardo ay abala sa piling ng ibang babae. Binubulungan ito ng matatamis na salita. Isang gabi ng anibersaryo ang naging gabi ng pagbubunyag. Wala kang silbi, Maricel. Amoy ospital ka, hindi tulad ni Shayna na laging kaaya-aya. Sa bawat luhang pumatak, may pusong unti-unting tumitibay. Ang babaeng minsang itinuring na mahina ay unti-unting bumangon, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang reyna na handang maningil ng hustisya. Sino ang mananaig? Ang tapat na nagmahal o ang mapanlinlang na nagkanulo? Huwag kang ngang lumapit sa akin, Maricel. Ang baho ng amoy ng luto mo, nakakasuka. Masyado kang naging pabaya sa sarili mo. Hindi katulad ng ibang babae na marunong mag-ayos at magpabango. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na balaraw na bumaon sa dibdib ni Maricel na natili siyang nakatayo sa may pintuan ng kanilang silid. Hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang mamahaling relos, ang regalong pinag-ipunan niya ng mahabang panahon para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Sa ibaba, sa kanilang hapagkainan, ay nakahanda ang paboritong kare-kare ni Ricardo. 3 oras siyang nagbabad sa kusina. Tinitiis ang usok at init na nagpapahirap sa kanyang baga. Mairaos lamang ang espesyal na gabing ito. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang mapanait na tingin ng asawa at ang masakit na paghahambing sa kanya sa ibang babae. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Maricel. Ang maliit na kahon ay dulas na nahulog mula sa kanyang palad at lumapag sa malambot na alpombra nang walang anumang tunog, gaya ng kanyang unti-unting pagkawasak. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging kasing nipis ng sinulid. Ang bawat hininga niya ay naging isang laban, hindi lamang dahil sa kanyang hika, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanina pa bumubulong sa kanyang pandinig. Bago pa man bumitaw si Ricardo ng mga salitang iyon, narinig na ni Maricel ang mahinang boses nito sa telepono habang akala ng asawa ay abala pa siya sa kusina. Narinig niya ang lambing sa boses nito, ang tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman, at ang pangakong bibisitahin ang isang nagngangalang Shayna dahil nakakasakal na ang amoy ng gamot sa loob ng sarili nilang bahay. Tumingala si Maricel, pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Ang bawat sulok ng silid na kanilang pinagsaluhan ng 10 taon ay tila biglang naging banyaga at mapanganib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa atake ng allergy, kundi dahil sa dilim na dala ng pagtataksil. Ang pintig ng kanyang puso ay parang yabag ng isang taong paalis, papalayo, at hindi na muling babalik. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng lasa ng gamot na kailangan niyang inumin para lamang makahinga sa bawat araw. Ito ba ang halaga ng 10 taon, isang dekadang pagtitiis, pag-unawa at pag-aalaga na nauwi lamang sa isang pangungutya? "I'm leaving!" Malamig na dugtong ni Ricardo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang tinitingnan ang asawang namumutla sa tabi ng pintuan. "May urgent meeting pa ako sa opisina. Huwag mo na akong hintayin. At please, Maricel, bago ako bumalik, linisin mo ang sarili mo. Kahit anong gawin mong luto, kung amoy kusina ka naman, mawawalan talaga ako ng gana sa'yo." Humakbang si Ricardo palabas ng silid. Sa kanyang pagdaan, sadyang nasagi ng kanyang balikat ang balikat ni Maricel, dahilan upang mapahilig ang babae sa hamba ng pinto. Ngunit hindi ang pisikal na bangga ang nagpasakit sa kanya, kundi ang amoy na naiwan sa hangin. Isang halimuyak na banyaga, ngunit matapang, amoy ng rosas na may halong kemikal. Ang uri ng pabangong alam ng asawa na nakamamatay para sa kanyang mga baga. Ang amoy na yon ay hindi nagmula sa kusina. Hindi rin yon nagmula sa mga bulaklak sa hardin.
Iyon ay ang amoy ng pagtataksil na nakadikit sa katawan ng kanyang asawa. Nanatiling nakatayo si Maricel, tila isang rebultong unti-unting nagkakagutay-gutay. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang bawat paghikbi na tila gustong sumabog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyong nagpupukpok sa kanyang mga sentido. Pinanood niya ang anino ni Ricardo na naglalakad palayo sa pasilyo hanggang sa marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba. Isang tunog na yumanig sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, tanging ang malalim at hirap na paghinga ni Maricel ang maririnig. Dahan-dahanan siyang lumuhod sa alpombra upang pulutin ang kahon ng relos na kanyang nabitawan. Habang hawak ang mamahaling regalo, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng kanilang kama. Isang maliit na bagay na hindi sa kanya. Inabot niya ito nang nanginginig ang mga daliri. Isang hikaw. Isang hikaw na may disenyong modern at matapang, malayo sa mga klasiko at simpleng alahas na isinusuot ni Maricel. Habang pinagmamasdan ng alahas, biglang tumunog ang iPad ni Ricardo na naiwan sa ibabaw ng nightstand. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, maliwanag at malupit sa gitna ng madilim na silid. Are you coming, love? I'm wearing the perfume you like. Hihintayin kita sa unit natin. Don't be late, baka lumamig ang celebratory wine natin para sa bagong bahay. Ang pangalan ng nagpadala ay Shaina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maricel. Ang hikaw sa kanyang palad ay tila naging baga na nagpapapaso sa kanyang balat. Hindi lamang pera ang ninanakaw ni Ricardo sa kanilang kumpanya. Ninanakaw din nito ang kanyang hininga, ang kanyang dangal, at ang kinabukasang ipinangako nito sa harap ng altar 10 taon na ang nakalilipas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel sa gitna ng kanyang pagluha. Ang babaeng naging martir sa loob ng isang dekada ay tila biglang nagising sa isang mahabang panaginip. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang namumutlang mukha, ang mga matang puno ng pait, at ang katawang tila lupaypay sa sakit. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao. Mahigpit na ikinulong ang hikaw ni Shaina sa loob nito. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Isang apoy na nagsisimulang magliyab mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Ngunit bago pa man siya makatayo, muling bumukas ang pinto ng silid. Hindi si Ricardo ang pumasok, kundi si Doña Aurora, ang kanyang biyenang babae, na may bitbit na mapanuring tingin at isang balitang magsisilbing pangalawang dagok sa naghihingalong puso ni Maricel. Huwag kang iiyak-iyak dyan, Maricel, bulyaw ng matanda, habang pabalibag na isinara ang pinto. Dahil ang iyak mo, walang halaga kumpara sa balitang sasabihin ko sa iyo. Mag-impake ka na. Dahil simula bukas, hindi mo na pagmamay-ari ang bahay na ito. Walang kwentang asawa, walang kwentang manugang. 10 taon, Maricel. 10 taon kitang pinagtiyagaan sa bahay na ito. Umaasang kahit paano ay makakapag-abot ka ng apo sa akin. Pero ano? Tanging amoy ng gamot at hika lang ang ibinigay mo sa pamilyang Villarreal. Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng malamig na silid. Nakatayo ang matanda sa tapat ni Maricel. Ang kanyang suot, na mamahaling sutla, ay kumikinang sa ilalim ng chandelier habang ang manugang niya ay nananatiling nakaluhod sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang isa ay reynang nagbabasura at ang isa ay tila basahan na itinatapon. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang paningin. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit sa kabila ng lahat ng pagsisilbi niya, sa kabila ng pag-aalaga niya sa matanda noong ito ay nagkasakit, ay ganito
ang igaganti sa kanya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang singhap, isang desperadong paghahanap ng hangin na tila ipinagkakait na rin sa kanya ng mismong bahay na itinuring niyang tahanan. "Mami, anong ibig ninyong sabihin?" Pautal na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig gaya ng mga dahon sa gitna ng unos. "Anibersaryo namin ngayon ni Ricardo. Nagluto ako. Naghanda ako. Nagluto. Para sa ano? Para lalo siyang mairita sa amoy ng kusina?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Huwag kang mag-inarte, Maricel. Alam nating dalawa na ang perang pambayad sa kuryente, sa tubig, at maging sa mga gamot mo ay galing sa bulsa ng anak ko. At ngayon, dahil sa kapabayaan mo sa kumpanya, kinailangan ni Ricardo na irelyebo ang titulong ito. This house is no longer yours. Ibinenta na ito ni Ricardo sa isang investor para maisalba ang mga utang na ikaw naman ang may kasalanan dahil sa hina ng katawan mo." Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Maricel. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa hika. Ang bahay na pinaghirapan nilang itayo, ang bawat gamit na pinili niya ng may pagmamahal ay wala na sa isang iglap. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang mismong asawa niya ang bumasag sa kanilang kanlungan. Dahan-dahang tumayo si Maricel, kahit na ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na kandila na anumang oras ay bibigay. Inayos niya ang kanyang nagulong buhok, pilit na hinahanap ang huling hibla ng kanyang dangal sa harap ng babaeng matagal niyang iginalang. "Kakausapin ko si Ricardo," matapang niyang sabi, kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo na sa loob. "Talaga? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka pa niya?" Lumapit si Doña Aurora at hinawakan ang panga ni Maricel, sapat na higpit para makaramdam siya ng sakit. "Tingnan mo ang sarili mo. Tuyot, sakitin at walang silbi. Ang anak ko ay isang Villarreal. He deserves someone who can stand beside him, someone who can give him an heir, someone like Shayna." Sa pagbanggit ng pangalang yon, tila may sumabog sa loob ni Maricel. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagsasakripisyo ay tila naging abo sa hangin. Alam ninyo, bulong niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait. Alam ninyong dalawa na may iba siya. "Of course I know," bulyaw ng matanda. "I even encouraged it. Dahil kailangan ng pamilyang ito ng dugong buhay, hindi dugong panis na gaya ng sayo. Ngayon, lumabas ka na, bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka." Lumabas si Doña Aurora ng silid. Iniwan si Maricel na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malaking bibig na handa siyang lamunin. Dahan-dahang naglakad si Maricel patungo sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Ricardo sa baba. Mukhang bumalik ang kanyang asawa, ngunit hindi para sa kanya. Narinig niya ang tawanan sa loob ng silid-aklatan, ang malambing na boses ni Ricardo na kausap ang kanyang ina. Tumigil si Maricel sa dulo ng hagdan, nakatago sa likod ng malaking haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay nagdadala ng sakit sa kanyang mga sentido. "Huwag kang mag-alala, Mami," narinig niyang sabi ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa. "Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ni Maricel ang mga papeles na inihanda ko, makukuha na natin ang lahat ng shares niya sa kumpanya. By that time, Shayna and I can finally start our own family. She's young, healthy, and she's already pregnant with my child. Hindi ko sasayangin ang yaman at pangalan natin sa isang babaeng gaya ni Maricel na pabigat lang sa buhay." Napatakip ng bibig si Maricel upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang huling piraso ng kanyang puso ay tuluyan ng nadurog. Hindi lang pala bahay, hindi lang pala pag-ibig, kundi ang mismong buhay at pagkatao niya
ang balak na nakawin ng mag-inang ito. Ang pagtataksil ay hindi lang pala amoy ng pabango sa Amerikana. Iyon ay isang masalimuot na plano na matagal na nilang hinabi sa likod ng kanyang mga ngiti. Tumingala si Maricel sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong binalot ng pait. Ito na ba ang katapusan? Tanong niya sa kanyang sarili. O ito na ang simula ng pagbabayad ninyong lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng kanyang asawang masayang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Gaano katagal kayang itago ng isang mabangong kasinungalingan ang nabubulok na katotohanan? Akala ko, ang hangin sa labas ang papatay sa akin. Pero mas nakakasuffocate pala ang manatili sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan. Bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang kanyang mga mahahalagang gamot. Lumabas si Maricel sa dambuhalang gate ng mansyon ng mga Villarreal. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Wala siyang matatawag na taxi, walang masasakyan, kaya't naglakad siya sa gilid ng kalsada habang ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala ng kabiguan. Hindi siya uuwi sa kanyang mga magulang. Hindi niya kayang makita ang disappointment sa mga mata ng kanyang ina at lalong hindi niya gustong maging pasanin sa kanila. May isang lugar na lamang siyang pwedeng puntahan, ang opisina. Ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sariling pawis at talino, bago pa man ito tuluyang lamunin ng kasakiman ni Ricardo. Pagdating niya sa gusali, ang katahimikan ng lobby ay tila nagbibigay ng panandaliang kanlungan. Ngunit pag-akyat niya sa kanyang executive suite, isang pamilyar at masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang matamis at nakakahilong halimuyak ng rosas at kemikal. Ang pabango ni Shaina. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang pinto ng sarili niyang opisina. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang mga gamit niya na nakalagay na sa mga itim na plastic bag, tila mga basurang handa ng itapon. Ang kanyang paboritong litrato ng kanyang yumaong ama ay nakataob sa sahig. Ang bubog ng frame nito ay kalat-kalat na parang mga kristal ng kanyang pangarap. Ang aga mo naman yata para maghakot, Maricel. I thought you'd be too busy crying in some corner of the street. Lumingon si Maricel at nakita si Shaina na nakasandal sa hamba ng pinto, suot ang isa sa mga mamahaling coat na binili ni Ricardo gamit ang pera ng kumpanya. Ang nangiti sa mga labi ng babae ay puno ng pangungutya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tagumpay. This is my office, Shaina. Mahinang sabi ni Maricel, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Lumabas ka bago ko tawagin ang security. Your office? Oh, honey. Check your email. Kaninang madaling araw lang, nagkaroon ng emergency board meeting. Dahil sa health issues mo at sa mga unexplained losses sa mga accounts na ikaw ang may hawak, tinanggal ka na bilang CEO. At hulaan mo kung sino ang pumalit. Si Ricardo. At ako? Ako ang kanyang bagong Chief Operating Officer. Tila umiikot ang paligid ni Maricel. Ang bawat salita ni Shaina ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Unexplained losses? Anong ibig mong sabihin? Don't act innocent. Alam nating lahat na ang mga perang nawawala ay napunta sa mga accounts na nakapangalan sa'yo. Ginalaw mo ang pondo ng kumpanya para sa mga mamahaling treatments mo, di ba? Iyon ang nakalagay sa mga records na ni-ready ni Ricardo. Humakbang ng paitaas si Shaina at bumulong sa tenga ni Maricel. You're not just a loser wife, Maricel. You're now a criminal. Nang makaalis si Shaina na may kasamang malakas na tawa, naiwan si Maricel na nanginginig sa galit. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng manahimik. Nilapitan niya ang kanyang computer, ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard kahit na nanlalabo ang kanyang paningin. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng system nila. Alam niya kung saan nagtatago si Ricardo ng mga bakas.
Matapos ang ilang oras na paghahanap sa ilalim ng mga nakatagong folder, isang dokumento ang lumabas. Isang listahan ng mga shell companies na may mga transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang pangalan ng kumpanya, Aurora Shy Holdings. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Ang pangalan ng kanyang biyenan at ng kabit ng kanyang asawa ay pinagsama para sa kumpanyang nagnanakaw sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga petsa, napansin niya ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang unang transaksyon ay naganap noong araw na naospital siya dahil sa matinding atake ng hika. Ang araw na kinuha ni Ricardo ang kanyang digital signature para raw sa mga urgent na papeles. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita ni Maricel ang isang maliit na kulay asul na sticky note na nakadikit sa ilalim ng kanyang desk. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Don't trust the audit report for Q3. Check the internal server 402. G. Gabriel, ang tanging taong hindi niya pinansin dahil sa sobrang tiwala niya kay Ricardo. Ang taong palagi niyang itinataboy dahil ayaw niyang isipin ni Ricardo na may iba siyang kinakapitan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Dalawang lalaking nakauniforme ng security ang pumasok. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Ma'am Maricel, kailangan niyo na pong lumabas. May utos po si Sir Ricardo na bawal na kayong manatili dito. Sandali lang, may kinuha lang ako. Pakiusap ni Maricel, habang mabilis na isinisave ang mga files sa isang maliit na flash drive na itinago niya sa loob ng kanyang medyas. Habang kinakaladkad siya palabas ng gusaling siya mismo ang nagpatayo. Nakita ni Maricel si Ricardo na nakatayo sa lobby, kausap ang mga reporters. Ang asawa niya ay mukhang isang bayaning nagliligtas sa isang nalulubog na kumpanya mula sa kurakot na asawa. I am doing this for the employees, pahayag ni Ricardo sa harap ng mga kamera. Ang boses nito ay puno ng drama. Masakit para sa akin na idemanda ang sarili kong asawa, pero kailangang manaig ang katarungan. Napahinto si Maricel. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Ricardo mula sa malayo. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng pagkaladkad sa kanya ng mga guard, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Ang takot ay napalitan ng isang matalas na plano. Justice? Bulong ni Maricel sa kanyang sarili habang nararamdaman ang bigat ng flash drive sa kanyang paa. Iibigay ko sa iyo ang katarungang hinahanap mo, Ricardo, at sisiguraduhin kong lalasapin mo ang bawat patak ng pait nito. Ang ulan ay tila nakikidalamhati sa akin, ngunit ang bawat patak nito ay kasing lamig ng hininga ng kamatayan. Naglalakad si Maricel sa gilid ng kalsada habang ang malakas na buhos ng ulan ay tila gustong lamunin ang kanyang maliit na pangangatawan. Ang kanyang maleta ay basang-basa na at ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat dahil sa pagod at gutom. Ngunit mas matindi ang laban sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang hika ay nagsisimulang umatake. Ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng hirap, tila isang sirang plaka na pilit tumutugtog sa gitna ng unos. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan, pilit na kumakapit sa malamig na pader upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Sa gitna ng labo ng kanyang mga mata, nakakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa kanyang tapat. Isang marangyang itim na sasakyan ang tumigil. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Bit-bit ang isang malaking payong. Sa bawat hakbang nito papalapit, tila tumitigil ang tibok ng puso ni Maricel. Hindi ito si Ricardo. Hindi ito ang taong nanakit sa kanya. Maricel! Ang boses na yon ay puno ng pag-aalala. Isang boses na matagal na niyang iniwasan dahil sa utos ni Ricardo. Si Gabriel, ang kanyang matapat na kasosyo sa negosyo, ang taong palaging nasa anino niya, tahimik na nagbabantay. Hindi nakapagsalita si Maricel. Ang tanging nagawa niya ay ang manginig sa lamig at takot. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay,
Naramdaman niya ang malalakas na braso ni Gabriel na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan nito ay tila isang kanlungan sa gitna ng nagyayelong mundo. Patawad, Gabriel, hindi ako nakinig sa'yo, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Dinala siya ni Gabriel sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng loob ng kotse ay malinis. Walang halong matapang na pabango. Tila isang ligtas na isla para sa kanyang mga baga. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Maricel, isang simpleng kilos na nagpadama sa kanya ng respeto at pagpapahalaga na matagal nang ipinagkait sa kanya ni Ricardo. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan ang namayani. Maricel ay tahimik na umiiyak. Ang bawat hikbi niya ay tila paglalabas ng lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Hindi siya pinilit ni Gabriel na magsalita. Nanatili lamang itong nakaupo sa tabi niya. Sapat ang distansya upang hindi siya mailang, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Alam ko ang lahat, Maricel, mahinang sabi ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga galaw ni Ricardo. Sinubukan kitang balaan noon, pero alam kong masyado kang tapat sa kanya. Ang katapatan mo ang ginamit niyang sandata laban sa'yo. Hinarap ni Maricel si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nawala na ang lahat, Gabriel. Ang bahay, ang kumpanya, ang pangalan ko, ninakaw nila ang lahat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso at matalim. Yumuko siya at kinuha ang isang itim na folder mula sa ilalim ng kanyang upuan. Inabot niya ito kay Maricel nang may kasamang diin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa'yo. Kahit na itinaboy mo ako, wika ni Gabriel. Dito nakatago ang lahat ng ebidensya ng tunay na pagnanakaw ni Ricardo. Ang bawat sentimo na kinuha niya, ang bawat palsipikadong pirma, at ang mga sikretong transaksyon nila ni Shaina. Hindi ka talo, Maricel. Pinatulog ka lang nila para hindi ka makalaban. Pero oras na para gumising. Binuksan ni Maricel ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumentong mas matindi pa sa nakita niya sa computer kanina. May mga litrato rin doon. Litrato ni Ricardo at Shaina na pumasok sa isang pribadong bangko sa ibang bansa. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Gabriel? Tanong ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa folder. Wala na akong maibibigay sa iyo. Wala na akong kapangyarihan. Lumapit ng bahagya si Gabriel. Ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Maricel. Hindi kapangyarihan ang hinahanap ko sa iyo, Maricel. Hinahanap ko ang babaeng nakilala ko noon. Ang babaeng matalino, matapang, at may paninindigan. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala muli sa sarili mo. Ako ang magiging sandata mo, pero ikaw ang magpapatakbo ng laban na ito. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pangangatog ng mga kamay ni Maricel. Ang folder na hawak niya ay hindi na lamang papel. Ito ay naging isang matalas na espada. Anong gagawin natin? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nagsisimulang magkaroon ng bagong lakas. Kailangan nating magpalamig muna. Akala nila ay tapos ka na. Hahayaan nating isipin nila na nagtatago ka at durog na durog. Mungkahi ni Gabriel. Habang nagsasaya sila sa tagumpay, dahan-dahan nating hihilahin ang sinulid na nagbubuklod sa kanilang mga kasinungalingan hanggang sa tuluyan silang mabulatlat. Ngunit bago pa man sila makaalis sa lugar na yon, biglang nagring ang cellphone ni Gabriel. Nakita ni Maricel ang pangalan ng tumatawag sa dashboard screen, si Ricardo. Sinagot ni Gabriel ang tawag at ini-loudspeaker ito. Gabriel, boses ni Ricardo, puno ng kayabangan at tila nakainom. Nabalitaan kong ikaw ang huling nakitang kasama ng asawa kong magnanakaw. Ibigay mo siya sa akin, Gabriel.
May mga dokumento pa siyang kailangang pirmahan sa harap ng mga pulis. Huwag mong madungisan ang pangalan mo para sa isang babaeng malapit ng mabulok sa kulungan. Napatingin si Gabriel kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung handa na ba siya. Maricel ay tumango ng dahan-dahan. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi ko alam kung nasaan siya, Ricardo. Malamig na sagot ni Gabriel. Pero kung ako sa'yo, huwag kang masyadong kampante sa upuan mo. Baka ang upuang kinalalagyan mo ngayon ay may mga anay na hindi mo nakikita. Pinatay ni Gabriel ang tawag. Tumingin siya kay Maricel at sinabing, magsisimula na tayo bukas. Pero bago ang lahat, kailangan mong magpagaling. May isang lugar ako sa probinsya na hindi nila malalaman. Doon, muli nating bubuuin ang reyna ng mga Villarreal. Habang papalayo ang sasakyan sa maingay at mapang-aping syudad, naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tila malaya na siyang makahinga. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, isang malaking tanong ang pilit na bumabagabag sa kanya. Sino ang nagpadala kay Gabriel ng mga impormasyong yon? At bakit tila may isang anino sa loob ng kumpanya na mas matagal nang nagpaplano ng pagbagsak ni Ricardo kaysa sa kanya? May sakit ang asawa ko sa isip at ang tanging hiling ko lang ay mahanap siya bago siya makasakit ng sarili niya o ng ibang tao. Ang lahat ng perang kinuha niya sa kumpanya ay hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kanyang lumalalang kondisyon na hindi na niya makontrol. Ang boses ni Ricardo sa telebisyon ay puno ng pait at kunwaring pagmamalasakit. Isang pag-arte na kayang manlinlang kahit ng pinakamatatalinong tao. Habang pinapanood ni Maricel ang asawa mula sa isang maliit na screen sa loob ng isang simpleng silid sa Batangas, naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang isang makapal na kumot na unti-unting bumabalot sa kanya. Binubura ang kanyang kredibilidad, ang kanyang dangal, at ang kanyang katinuan. Ito ang pinakamalupit na sandata ni Ricardo, ang gawin siyang baliw sa mata ng mundo. Sa ganitong paraan, anumang ebidensya ang ilabas ni Maricel, anumang katotohanan ang isigaw niya, ay ituturing lamang na guni-guni ng isang babaeng nawawala sa sarili. Nakatayo si Maricel sa tapat ng bintana ng maliit na farmhouse na pagmamay-ari ng pamilyay ni Gabriel. Ang amoy ng sariwang lupa at mga puno ng kape ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit sa pagkakataong ito, tila naging lason ang bawat hininga niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kahoy habang pinipigilan niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, bitbit ang isang baso ng mainit na tubig at ang bag ng mga gamot ni Maricel na nakuha nila sa mansyon bago sila tumakas. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya, Maricel. Ginagawa niya lang yan dahil alam niyang hawak mo ang katotohanan. Baliw, Gabriel. Tinatawag niya akong baliw sa harap ng buong Pilipinas. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay parang basag na salamin. 10 taon akong naging tapat na asawa. 10 taon akong nagtiis sa lahat ng panlalait ng nanay niya. At ngayon, gagawin niya akong kriminal na nawala sa katinuan para lang maisalba ang sarili niya? Isang masakit na katotohanan ang biglang pumasok sa isipan ni Maricel. Kinuha niya ang kanyang botelya ng maintenance pills para sa hika at allergy. Pinagmasdan niya ang maliliit na tabletas sa loob nito. May napansin siyang kakaiba. Ang kulay ng ilan sa mga gamot ay bahagyang mas matingkad kaysa sa dati niyang iniinom. Gabriel, tingnan mo ito, sabi ni Maricel. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Iba ang itsura ng mga gamot na ito. Ito ang ibinigay sa akin ni Ricardo noong nakaraang linggo. Sabi niya, bagong brand daw ito na mas mabisa para sa akin. Kinuha ni Gabriel ang botelya
at sinuri ang mga tabletas. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. "Huwag mong inumin yan, Maricel. Mukhang pinalitan niya ang mga gamot mo ng isang uri ng sedative o hallucinogen. Kaya ka ba nakakaramdam ng pagkalito at sobrang pagkapagod nitong mga nakaraang araw?" Napaupo si Maricel sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Hindi lang pala siya pinagtataksila ni Ricardo. Dahan-dahan din siyang nilalason nito sa paraang hindi halata upang magmukha siyang mahina at hindi mapagkakatiwalaan sa harap ng mga empleyado at ng board of directors. Ang bawat pag-aalaga ni Ricardo ay may kasamang patalim na dahan-dahang itinusok sa kanyang likuran. "Gusto niya akong mabulok sa isang pasilidad," ani Maricel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. "Gusto niyang makuha ang lahat ng shares ko habang ako ay nakakulong sa isang kwarto na walang bintana." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nakaramdam si Maricel ng matinding paninikip ng dibdib. Hindi ito ang normal na hika na nararamdaman niya. Ang kanyang paligid ay nagsimulang umikot at ang boses ni Gabriel ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang epekto ng mga maling gamot na nainom niya kaninang umaga ay nagsisimula ng manalasa sa kanyang sistema. "Maricel, Maricel, huminga ka!" Sigaw ni Gabriel habang sinusubukang alalayan ang babaeng dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Ang huling naalala ni Maricel ay ang tunog ng mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng farmhouse at ang liwanag ng buwan na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nang muling imulat ni Maricel ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng disinfectant ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay tuyo at malamig. Kasing lamig ng kaba na dumaloy sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakatali sa kanyang mga braso. Nakastrap siya sa isang hospital bed. Ang tunog ng bumubukas na pinto ay nagpadala ng panginginig sa kanyang mga sentido. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito si Gabriel, hindi rin ito ang doktor na inaasahan niya. Isang pamilyar at nakakasulasok na amoy ng rosas at kemikal ang pumasok sa kanyang ilong. "Gising ka na pala, love?" Wika ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nakasilip sa itaas ni Maricel. May dalang ngiting kasing tamis ng pulot, pero kasing pait ng kamandag. "Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kayang lumayo sa akin. Ang doktor dito ay matalik kong kaibigan. Sinabi niya sa akin na malala na ang mental breakdown mo. Kailangan mo ng matagal na pahinga, malayo sa mga ingay ng mundo." Itinaas ni Ricardo ang isang piraso ng papel. Isang involuntary commitment and consent form. "Pirmahan mo na ito, Maricel," bulong ni Ricardo habang inilalapit ang kanyang mukha sa tenga ng asawa. "Pirmahan mo na ito at ipapangako ko sa iyo na hindi ka mahihirapan sa loob ng institusyong dadalhin kita. Pero kung magmamatigas ka, baka hindi ko na masiguro kung makakalabas ka pa ng buhay." Napatingin si Maricel sa pinto. Walang Gabriel, walang tulong. Siya ay nakakulong sa gitna ng teritoryo ng kanyang kaaway, habang ang kanyang sariling katawan ay tila naging bilangguan na rin niya dahil sa lason na nasa kanyang dugo. Sa gitna ng desperasyon, isang tanong ang naiwan sa puso ni Maricel habang nakatingin sa ballpen na hawak ni Ricardo. "Ito na ba ang dulo ng aking laban? O ito ang sandaling kailangan kong maging mas mapanganib kaysa sa halimaw na nasa harap ko?" Pirmahan mo na ito, Maricel. Pirmahan mo na ang pagsuko sa lahat ng shares mo sa kumpanya at ipapangako ko sa iyo na hindi ka mabulok sa madilim na kwartong ito. Isipin mo na lang na ito ang huling regalo mo sa magiging anak namin ni Shayna. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang isang malapot na putik na pilit ibinabaon ang mukha ni Maricel sa kawalan ng pag-asa. Habang nakagapos ang kanyang mga braso sa gilid ng hospital bed, naramdaman ni Maricel ang lamig ng bakal na nakadikit sa kanyang balat. Isang paalala na siya ay bihag sa sarili niyang buhay.
Ang puting ilaw sa kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Bunga ng mga sedatibong dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga ugat. Ngunit sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tumangging mamatay. Ang apoy ng galit na nagsimulang magliyab sa Batangas ay hindi pa naaapula. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata ng husto, pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang mga talukap. Tiningnan niya si Ricardo, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang hininga, at ang tanging nakita niya ay isang estrangherong may mukha ng demonyo. Hindi ako, pipirma. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay tuyot at basag, ngunit may pait na hindi kayang burahin ng anumang gamot. Talaga? Matigas ka pa rin? Isang marahas na tawa ang kumawala kay Ricardo habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ni Maricel, isang kilos na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ng babae. Sige, magmatigas ka. Pero tandaan mo, Maricel, ang mga doktor dito ay sumusunod sa bawat utos ko. Sa susunod na iturok nila ang gamot sa'yo, baka hindi mo na maalala kahit ang sarili mong pangalan. Do you want to be a vegetable for the rest of your life? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse ang pumasok. Bit-bit ang isang tray ng mga gamot at hiringgilya. Yumuko ang nurse, iniwasan ang tingin ni Ricardo, at dahan-dahang lumapit sa swero ni Maricel. Ngunit sa ilalim ng suot na face mask ng nurse, nakita ni Maricel ang isang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Isang mabilis na pisil sa kamay ang naramdaman ni Maricel mula sa nurse habang kunwaring inaayos nito ang kanyang kumot. Isang maliit na papel ang dulas na ipinasok sa ilalim ng palad ni Maricel. Iwanan mo muna kami. Utos ni Ricardo sa nurse ng may kabagsikan. Babalik ako mamaya, Maricel, at sisiguraduhin kong sa pagbalik ko, ang kamay mo na ang maghahanap sa ballpen na ito. Nang makaalis si Ricardo at ang nurse, mabilis na binasa ni Maricel ang nakasulat sa maliit na papel sa gitna ng malabong paningin. Huwag kang lulunok. Magkunwari kang tulog, malapit na kami. G. Gabriel. Ang pangalang yon ang nagsilbing oxygen sa kanyang naghihingalong baga. Lumipas ang ilang oras na tila naging isang kawalan. Bawat yabag ng paa sa pasilyo ay tila isang banta. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit sinunod ni Maricel ang utos. Nang bumalik ang nurse para sa susunod na dosage, itinago ni Maricel ang tableta sa ilalim ng kanyang dila at nagkunwaring nawalan ng malay matapos iturok ang isang saline solution na hindi naman pampatulog. Madaling araw na nang muling bumukas ang pinto. Walang imik na pumasok ang dalawang lalaking nakauniforme ng utility workers. Mabilis nilang kinalas ang mga strap sa braso at binti ni Maricel. Ang isa sa kanila ay inangat ang kanyang muka. Si Gabriel. Kailangan nating magmadali, Maricel. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon at determinasyon. Nakaabang ang sasakyan sa likod ng pasilidad. May 10 minuto lang tayo bago ang susunod na rounds ng guards. Binuhat ni Gabriel si Maricel na tila isang marupok na kristal. Habang binabagtas nila ang madidilim na pasilyo ng sanatoryo, nararamdaman ni Maricel ang bawat pagkabog ng dibdib ni Gabriel. Isang tunog na nagbibigay sa kanya ng lakas na muling lumaban. Nang marating nila ang labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Isang hangin na amoy kalayaan. Ipinasok siya ni Gabriel sa loob ng isang simpleng van. Mabilis na humarurot ang sasakyan papalayo sa puting gusaling naging impyerno ni Maricel sa loob ng ilang araw. Dinala siya ni Gabriel sa isang ligtas na bahay sa isang liblib na lugar malayo sa mga mata ni Ricardo. 3 araw ang lumipas. Dahan-dahang nanunumbalik ang lakas ni Maricel. Ang lason sa kanyang dugo ay unti-unting nawawala. At ang kanyang isipan ay nagiging kasing talas na ng isang labaha.
Habang nakaupo sa harap ng isang maliit na telebisyon sa loob ng safe house, nakita ni Maricel ang isang balita na nagpatigil sa kanyang mundo. Nasa screen si Shaina. Suot ang isang mamahaling puting suit, nakatayo sa tabi ni Ricardo sa loob ng kumpanyang Maricel ang nagpatayo. Dahil sa hindi inaasahang karamdaman ni Mrs. Maricel Villarreal, opisyal ng itinalaga ng Board of Directors si Miss Shaina Lopez bilang bagong Vice President at Acting CEO ng kumpanya. Anunsyo ng news anchor. Ayon kay Mr. Ricardo Villarreal, ito ang pinakamabuting hakbang para mapangalagaan ang legacy ng pamilya habang nagpapagaling ang kanyang asawa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Shaina at ang mapagkunwaring lungkot sa mga mata ni Ricardo. Ang pagtataksil ay kumpleto na. Ninakaw nila ang kanyang bahay, ang kanyang kumpanya, at sinubukan nilang nakawin ang kanyang katinuan. Tumingin si Maricel kay Gabriel, nakakapasok lang ng silid, bit-bit ang mga bagong dokumento at isang laptop. Tapos na ang oras ng pagtatago, Gabriel, sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na kapangyarihan. Hayaan natin silang magdiwang. Hayaan natin silang maniwala na sila ang nanalo. Dahil sa pag-akyat ni Shaina sa rurok, doon mas masakit ang pagbagsak na inihahanda ko para sa kanila. Kinuha ni Maricel ang laptop. Ang kanyang mga daliri, na dati ay nakagapos sa bakal, ay nagsimulang tumipa ng may layunin. Ang Reyna ay hindi lang basta pumulas mula sa dilim. Siya ay nagbabalik dala ang sulo na susunog sa lahat ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang tanong ang naiwan sa kanyang puso habang tinitingnan ang litrato ni Shaina. Gaano kalalim ang sikreto sa likod ng batang dinadala mo, Shaina? At handa ka bang mawala ang lahat kapag nalaman ni Ricardo ang katotohanang ikaw mismo ang nagtago? Ang mukhang ito ay hindi na ang mukhang marunong sumuko. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging kristal na ngayon. Matigas, malamig, at handang sumugat sa sinumang humawak dito. Sa loob ng isang modernong apartment sa gitna ng Bonifacio Global City, nakatayo si Maricel sa harap ng isang malaking salamin. Hawak niya ang isang gunting. Walang pag-aalinlangan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok na dati ay gustong-gusto ni Ricardo. Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan na niyang itinatapon. Ngayon, ang kanyang buhok ay maikli na, matalas ang tabas, at nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang handang makipagdigma. Hindi na siya ang Maricel na amoy kusina at gamot. Ngayon, suot ang isang mamahaling itim na blazer at dark sunglasses, siya ang aninong magpapatakbo sa sarili niyang tadhana. Sigurado ka na ba rito, Maricel? Tanong ni Gabriela habang nakasandal sa pinto. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga bagong bank records. Kapag lumabas ka na sa pinto na yan, wala na tayong balikan. Ricardo will do everything to put you back in that facility. Hindi na niya ako mahahawakan muli, Gabriel. Malamig na sagot ni Maricel habang inaayos ang kanyang kwelyo. Sabi ng nanay niya, wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng apo. Ngayon, titingnan natin kung gaano kasulid ang pundasyon ng pamilyang itinatayo nila ni Shaina gamit ang nakaw na yaman. Sa loob ng 3 linggo, palihim na nagtrabaho si Maricel at Gabriel. Gamit ang kanyang kaalaman sa audit at ang mga impormasyong nakuha ni Gabriel, natuklasan nilang si Shaina ay hindi lang basta kabit. Siya ang utak sa likod ng paglipat ng mga pondo sa mga offshore accounts. Ngunit may isang butas sa plano ni Shaina, ang kanyang sobrang paggastos. Isang hapon, nagtungo si Maricel sa isang eksklusibong butik sa Makati. Alam niyang nandoon si Shaina dahil sa social media post nito na nagpapakita ng mga bagong disenyo ng bag. Nakasuot si Maricel ng malaking sombrero at sunglasses, sapat upang hindi siya agad makilala sa malayo. Mula sa isang sulok, pinanood ni Maricel si Shaina, ang dating hamak na assistant
ay parang isang donya kung mag-utos sa mga sales lady. Hawak ni Shayna ang isang gintong credit card, ang card na nakapangalan pa rin sa kumpanyang itinayo ni Maricel. I want all of these. Maarte na sabi ni Shayna habang itinuturo ang 5 mamahaling bag. Ipadala niyo na lang sa Villarreal Mansion. I'm too tired to carry anything, because of my condition. Hinawakan ni Shayna ang kanyang tiyan nang may kasamang pagmamalaki. Nakita ni Maricel ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng babae. Ngunit habang naglalakad si Shayna patungo sa counter, sadyang humarang si Maricel sa kanyang daanan. Ang mga balikat nila ay nagkabungguan. Ang mamahaling kape na hawak ni Shayna ay tumalsik sa kanyang puting suit. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ni Shayna. Ang kanyang boses ay naging matinis at palengke style. Malayo sa imaheng ipinapakita niya sa publiko. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Shayna, kasing talim ng isang labaha. Masakit ba ang mabunggo, Shayna? Mas masakit yan kapag ang kinatatayuan mo ang mismong gumuho. Mahinang bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Namutla si Shayna. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at tila nawalan siya ng boses. Maricel? Anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa kulungang ipinagawa niyo para sa akin? Putol ni Maricel. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang makita kung gaano kabagay sa'yo ang mga bagay na hindi naman sa'yo. Enjoy the bags, Shayna. Dahil sa susunod na magkita tayo, kahit ang suot mong damit ay babawiin ko. Bago pa man makatawag ng security si Shayna, mabilis na lumabas si Maricel ng butik at sumakay sa sasakyang naghihintay sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Pagbalik niya sa safe house, sinalubong siya ni Gabriel na may dalang hindi magandang balita. Maricel, may nagpadala ng isang envelope sa ilalim ng pinto. Wika ni Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, pero tungkol ito kay Ricardo at Shayna. Binuksan ni Maricel ang envelope. Sa loob ay may mga litrato. Litrato ni Ricardo at Shayna na nasa loob ng isang maternity clinic sa labas ng syudad. Ngunit may isang dokumento na kasama nito, isang medical record na may pangalan ni Shayna. Nanlaki ang mga mata ni Maricel sa kanyang nabasa. Ang petsa ng huling check-up ni Shayna ay nagpapakita ng isang katotohanang kayang pumatay sa lahat ng plano ni Ricardo. Biglang tumunog ang cellphone ni Maricel. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. The fruit is rotten from the inside. Meet me at the old warehouse at 9 p.m. if you want to know the truth about the Villarreal heir. Tumingin si Maricel sa bintana habang ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ang bawat patak ay tila isang babala. Sino ang taong ito na tila mas marami pang alam kaysa sa kanya? At ano ang tunay na lihim na itinatago ni Shayna sa loob ng kanyang sinapupunan na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Villarreal? Ang katotohanan ay parang isang matalas na bubog sa ilalim ng malambot na unan. Kung hindi mo ito dahan-dahang aalisin, unti-unti nitong uukit ang iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi mga sugat na hindi na maghihilom. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo si Maricel sa tapat ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa lamig ng gabi. Isang timpla na nagpapaalala sa kanya na ang mundong ginagalawan niya ngayon ay malayo na sa marangyang mansyong dati niyang tinitirhan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo. Tila isang babala na bawat hakbang niya papasok ay maaaring maging huling hakbang niya tungo sa kalayaan. Huwag kang pumasok ng mag-isa, Maricel. Bulong ni Gabriel habang mahigpit na nakahawak sa manibela ng sasakyan. Masyadong mapanganib. Hindi natin alam
Kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon, maaring patibong ito ni Ricardo. Kailangan kong malaman ang totoo. Gabriel, sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kung patibong man ito, mas mabuting harapin ko na ngayon kaysa habang buhay akong tumatakbo sa mga anino. Bantayan mo lang ang paligid. Kapag hindi ako lumabas sa loob ng 10 minuto, alam mo na ang dapat mong gawin. Dahan-dahang bumaba si Maricel sa sasakyan. Ang kanyang itim na trench coat ay agad na nabasa, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagpasok niya sa loob ng bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame, lumilikha ng mga aninong tila, sumasayaw sa mga pader. Isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga naglalakihang kahoy na crates. Isang babaeng balot ng itim na jacket. Ang mukha ay halos hindi makita dahil sa su. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay parang mga paalala ng bawat luhang sinayang ni Maricel para sa isang taong walang kaluluwa. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang suot na jacket. Nanlaki ang mga mata ni Maricel nang makilala niya ang mukhang nasa harap niya. Si Elena, ang matapat na personal assistant ni Doña Aurora sa loob ng 15 taon. Ang babaeng nakasaksi sa bawat pang-aalipusta ng matanda kay Maricel, ngunit nanatiling tahimik at sunod-sunuran. Elena, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay may halong gulat at pagdududa. Bakit mo ako gustong makita dito sa gitna ng kawalan? Dahil hindi ko na masikmura, Ma'am Maricel. Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Pinatalsik ako ni Ricardo kagabi. Pinagbintangan niya akong nagnanakaw ng mga alahas ni Doña Aurora para lang may dahilan siyang hindi ako bayaran ng separation pay ko pagkatapos ng lahat ng serbisyo ko sa kanila. Pero ang totoo, pinalayas niya ako dahil nalaman ko ang lihim nila ni Shayna. Lumapit si Elena kay Maricel at iniabot ang isang maliit na folder na kanina pa niya itinatago sa ilalim ng kanyang jacket. Tingnan niyo ito, ma'am. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali silang ipakasal si Ricardo kay Shayna bago pa lumabas ang katotohanan. Binuksan ni Maricel ang folder sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang nilalaman nito. Hindi ito ultrasound ng isang sanggol. Ito ay isang medical certificate mula sa isang espesyalista sa ibang bansa. Isang dokumento na nagpapatunay na si Shayna ay sumailalim sa isang operasyon 2 taon na ang nakalilipas na nagresulta sa kanyang kawalan ng kakayahang magdalang tao. Hindi buntis si Shayna, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Hindi po, ma'am, kumpirma ni Elena. Ang nakikita nilang lumalaking tiyan ay gawa lamang sa silikon na itinatahi sa ilalim ng kanyang mga damit. Ang mga ultrasound na ipinapakita nila kay Doña Aurora ay galing sa isang buntis na kaibigan ni Shayna. Ginagamit nila ang batang iyon para mapilitan ang board of directors na ibigay ang buong kontrol ng kumpanya kay Ricardo bilang tagapagmana. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng ipinalit sa kanya dahil sa pagiging baog ay mas malaking kasinungalingan pala kaysa sa lahat ng akala niya. Ang pamilyang Villarreal na sumasamba sa konsepto ng dugo at tagapagmana ay niloloko ng isang babaeng bihasa sa panlilinlang. Does Ricardo know? Tanong ni Maricel. Alam niya po, ma'am. Magkasabwat sila. Mabilis na sagot ni Elena. Kailangan ni Ricardo ng dahilan para mapatalsik kayo nang hindi siya nagmumukhang masama sa mata ng publiko at ng kanyang ina. Ang pagbubuntis ni Shayna ang kanyang pinakamalakas na alas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nakaramdam si Maricel ng isang kakaibang panginginig sa paligid. Ang tunog ng ulan ay tila nahaluan ng isa pang ingay.
isang mabigat at dahan-dahang paggulong ng mga gulong sa labas ng bodega. "Maricel, alis na tayo dyan!" Ang boses ni Gabriel sa kanyang earpiece ay puno ng babala at kaba. "May 3 itim na sasakyan na pumasok sa compound. It's a setup." Namutla si Elena. "Hindi, wala akong sinabihan. Siniguro kong walang nakasunod sa akin." "Takbo, Elena." Sa likod na pinto, sigaw ni Maricel habang mabilis na isinisilid ang folder sa loob ng kanyang trench coat. Ngunit bago pa sila makahakbang, ang malaking pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan sa labas ay tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Isang figura ang pumasok, hawak ang isang mahabang payong. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng hatol ng kamatayan sa semento. Si Ricardo. "Masyadong mapusok ang asawa ko, hindi ba?" Wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bodega, puno ng kapangyarihan at kawalan ng awa. "Sabi ko naman sa'yo, Maricel, sa akin ka lang babalik. At ikaw, Elena, akala mo ba ay makakatakas ka pagkatapos mong makiusyoso sa mga bagay na hindi para sa'yo?" Lumapit si Ricardo, ang kanyang mukha ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. "Ibigay mo sa akin ang folder, Maricel, at baka sa pagkakataong ito, hayaan kitang mabuhay sa loob ng institusyon nang hindi nasasaktan." Napatingin si Maricel sa paligid. Wala silang matataguan. Si Gabriel ay nasa labas. Malamang ay kinukubkob na rin ng mga tauhan ni Ricardo. Ang kanyang hika ay nagsisimula na namang manikip sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay parang isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa halip na matakot, itinaas ni Maricel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paninindigan. "Ang batang hindi umiiral, Ricardo," hamon ni Maricel. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng hirap sa paghinga. Gaano kaya kasaya si Doña Aurora kapag nalaman niyang ang pinakahihintay niyang apo ay gawa lang sa goma at kasinungalingan. Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay biglang napawi, pinalitan ng isang madilim at nakakatakot na anyo. "You really don't know when to shut up, do you?" Habang dahan-dahang lumalapit si Ricardo, isang malakas na tunog ng pagkabangga ang naririnig sa labas. Kasunod ang liwanag ng isa pang sasakyan na pilit na pumapasok sa loob ng bodega. "Walang puwang ang awa sa mundong binuo ko, Maricel, at ikaw ang unang kailangang burahin para manatiling malinis ang pangalan ng mga Villarreal. Isang huling pagkakataon, ibigay mo sa akin ang folder na yan bago ko tuluyang kalimutan na naging asawa kita." Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bodega. Nakatayo siya sa gitna ng kadiliman. Ang anino niya ay tila isang dambuhalang balabal na handang lamunin ang natitirang lakas ni Maricel. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong, naramdaman ni Maricel ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay naging isang matalas na labanan. Ang hangin ay tila naging kasing liit ng butas ng karayom. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig. Sa loob ng 10 taon, ang lalaking ito ang nagsilbing sandigan niya, ang katuwang niya sa bawat pangarap. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanang binuo ng kasinungalingan, nakita niya ang isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling kurbata at pabangong nakamamatay. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. "Ibibigay mo ba? O kailangan ko pang gamitan ng dahas?" Muling tanong ni Ricardo, habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila tunog ng hatol na papalapit ng papalapit. "Hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan niyo," pilit na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang
dahil sa hirap sa paghinga. Mahigpit niyang niyakap ang folders sa kanyang dibdib. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang katinuan. Ngunit bago pa man mahawakan ni Ricardo ang braso ni Maricel, isang malakas na tunog ng pagbangga ng bakal sa bakal ang yumanig sa buong bodega. Ang malaking pinto sa likod ay tuluyang nayupi nang bumangga ang sasakyan ni Gabriel na nagpadala ng alikabok at usok sa buong paligid. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Gabriel ay tumama ng diretso sa mukha ni Ricardo, dahilan upang mapapikit ito at mapaatras. Maricel, sakay. Sigaw ni Gabriel habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan mula sa loob. Hindi na nagatubili si Maricel. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, tumakbo siya patungo sa sasakyan, kasunod si Elena na nanginginig pa rin sa takot. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naabutan ni Ricardo ang dulo ng kanyang trench coat. Isang marahas na hila ang ginawa ni Ricardo, dahilan upang mawalan ng balanse si Maricel at mapaluhod sa basang semento. Wala kang pupuntahan, bulyaw ni Ricardo. Mabilis na bumaba si Gabriel at humarang sa pagitan ni Ricardo at Maricel. Walang takot na tinitigan ni Gabriel ang lalaking dati niyang iginalang bilang boss. Huwag mo siyang hahawakan, Ricardo. Tapos na ang pananakot mo. Gabriel, huwag kang makialam sa usaping pamilya. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang muka ay pulang-pula na sa galit. Ibigay niyo sa akin ang folder na yan o sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay sa compound na ito. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Maricel ang isang pagkakataon. Habang abala si Ricardo sa pakikipagtalo kay Gabriel, dahan-dahan siyang sumakay sa loob ng sasakyan sa tulong ni Elena. Nang makitang ligtas na ang dalawa, mabilis na bumalik si Gabriel sa manibela. Sa isang mabilis na pag-atras at pag-abante, naitaboy nila ang mga tauhan ni Ricardo na sumusubok na humarang sa daan. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo sa madilim na bodega, nanatiling nakatingin si Maricel sa side mirror. Nakita niya ang figura ni Ricardo na unti-unting lumiliit sa gitna ng ulan, nakatayo pa rin at tila sumisigaw sa kawalan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng bigat ng emosyon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Maricel at ang kanyang malalim na paghinga habang pilit na pinapakalma ang kanyang hika. Kinuha ni Gabriel ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil ng may pag-iingat. Ligtas na tayo, Maricel. Hawak na natin ang katotohanan. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at suporta. Tumingin si Maricel sa folder na nasa kanyang kandungan. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa pekeng pagbubuntis ni Shaina ay tila nag-aapoy sa kanyang paningin. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang mas malaking pangamba ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos, Gabriel. Bulong ni Maricel habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa bintana. Ngayong gabi ang Board of Directors meeting. Kung hindi natin ito mailalabas bago sila bumoto, tuluyan nang makukuha ni Ricardo ang buong kontrol sa kumpanya. At alam kong gagawin ni Shaina ang lahat para mapabilis ang proseso. Binuksan ni Maricel ang kanyang cellphone at nakita ang isang notification mula sa group chat ng kumpanya. Isang litrato ni Shaina na nakasuot ng isang puting maternity gown, nakangiti sa tabi ni Doña Aurora habang may hawak na wine glass. Ang caption, "A new era for Villarreal Holdings. The heir is coming." Ang pait sa puso ni Maricel ay muling bumangon. Ang kasinungalingan ay itinatanghal na sa rurok ng tagumpay, habang ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa putikan. Gabriel, kailangan nating pumunta sa board meeting. Ngayon din, determinadong sabi ni Maricel. Pero Maricel, pagod ka na. May sakit ka pa. Pag-aalala ni Gabriel, ito na ang huling pagkakataon ko para bawiin ang dangal ko. Tugon ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng lakas
na hindi kailanman nakita ni Ricardo. Kung kailangan kong pumasok sa loob ng boardroom na yon, habang hirap huminga, gagawin ko. Dahil ang bawat segundo ng aking paghihirap ay magiging kabayaran ng bawat sentimo ng kanilang kasinungalingan. Habang papalapit sila sa syudad, ang liwanag ng mga gusali ay tila mga bituin na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang katotohanan ito para buwagin ang isang pamilyang sumasamba sa kanilang sariling kasinungalingan? O may isa pang sikreto si Ricardo na mas matindi pa sa peking anak na ito? Ang bawat hakbang sa malamig na marmol ng lobby ay tila isang pag-akyat sa matarik na bundok ng paghuhukom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima na nakaluhod. Ako na ang bagyong handang tumupok sa lahat ng inyong itinayong kasinungalingan. Sa loob ng boardroom ng Villarreal Holdings, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng mamahaling kape at tagumpay. Nakaupo si Doña Aurora sa kabisera. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Shayna na nasa kanyang tabi. Si Shayna naman ay masuyong hinahaplos ang kanyang tiyan, isang kilos na nagpapaalala sa lahat ng naroon na ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa loob ng kanyang sinapupunan. Mga Ginoo, panimula ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinapasa ang liderato kay Ricardo. Ipinagdiriwang din natin ang pagpapatuloy ng aming lahi. Ang aking apo, ang tunay na tagapagmana, ang magiging simbolo ng bagong simula ng Villarreal. Nagsisimula ng magpalakpakan ang mga miyembro ng board nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng silid. Ang tunog ng pagtama ng pintuan sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, isang marahas na paggambala sa kanilang selebrasyon. Pumasok si Maricel, ang kanyang maikling buhok at ang suot niyang pulang suit ay tila isang babala ng panganib. Wala na ang bakas ng sakit sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Kasunod niya si Gabriel, na bitbit ang isang itim na maleta na tila naglalaman ng mga bala para sa isang digmaan. Maricel, gulat na bulalas ni Ricardo, nakakapasok lang din mula sa kabilang pinto. Pawisan at halatang galing sa isang habulan. Anong karapatan mong pumasok dito? Security! Kalad ka rin ang babaeng ito palabas. She's mentally unstable. Tumigil ka, Ricardo. Malamig na utos ni Maricel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat ang diin nito para mapatigil ang lahat. Hindi ako aalis hanggat hindi nyo naririnig ang huling ulat ng inyong CEO. You are no longer the CEO, sigaw ni Doña Aurora habang tumatayo at itinuturo si Maricel. Wala kang lugar dito, lalo na't sinusubukan mong saktan ang magiging apo ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Lumapit siya sa mahabang mesa at hinarap ang board of directors. Apo, Doña Aurora, gusto ko lang itanong, gaano niyo ba kamahal ang apong gawa sa silikon at kasinungalingan? Biglang namutla si Shayna. Ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng kanyang tiyan ay dahan-dahang nanginig. Huwag niyo siyang pakinggan. Baliw siya. Nagseselos lang siya dahil hindi siya makabuo. Ibinato ni Maricel ang folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Tingnan niyo ang mga dokumentong yan. Iyan ang medical record ni Shayna Lopez mula sa Singapore. 2 taon na ang nakalilipas nang sumailalim siya sa isang operasyon na tuluyang nag-alis ng kakayahan niyang magdalang tao. Ang batang ipinagmamalaki niyo ay isang malaking panloloko. Isa-isang kinuha ng mga board members ang mga papel. Ang bulungan ay unti-unting naging malakas na ingay ng pagkabigla at pagkadismaya. Kinuha ni Doña Aurora ang isa sa mga litrato, isang ebidensya ng silicone prosthetic na ginagamit ni Shayna. Ang matanda ay tila nawalan ng lakas
at napaupo muli sa kanyang silya. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ricardo, totoo ba ito? Tanong ng isa sa pinakamatandang board member. Ang boses ay puno ng galit. Hindi nakasagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Maricel at sa mga ebidensya. Sinubukan niyang lumapit kay Maricel, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Hindi lang yan, dagdag ni Maricel, habang inilalabas ni Gabriel ang mga laptop. Narito rin ang mga dokumento ng pagnanakaw niyo sa kumpanya. Ang bawat sentimong ipinambili niyo ng mga luho para kay Shaina ay galing sa pawis ng mga empleyadong ito. Ricardo, ginamit mo ang pangalan ko para magmukha akong kriminal, pero ang bawat digital footprint mo ay nakatala dito. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding ginhawa sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay malayang dumadaloy sa kanyang mga baga. Ang hika na tila naging bilangguan niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang kapangyarihang matagal na niyang kinalimutan. Tapos na ang palabas niyo, wika ni Maricel habang nakatingin ng diretso kay Shaina na nagsisimula ng umiyak at mag-hysterical. Shaina, kailangan mo nang tanggalin ang batang iyan sa loob ng damit mo dahil hihintayin ka na ng mga pulis sa labas. Biglang sumabog ang galit ni Doña Aurora. Tumayo siya at sinampal ng napakalakas si Shaina. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang pagbagsak ni Shaina sa sahig. Manloloko! Ginamit niyo ako! Pinagmukha niyo akong tanga! Ngunit bago pa man makahingi ng tawad si Ricardo, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. 2 opisyal ng pulis ang pumasok. Bit-bit ang mga warrant of arrest. Ricardo Villarreal at Shaina Lopez, inaaresto namin kayo sa kasong large-scale estafa at falsification of documents, pahayag ng pulis. Habang pinupusasan si Ricardo, tumingin siya kay Maricel nang may halong pagsisisi at galit. Maricel, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa akin. Mahal kita. Hindi yan pag-ibig, Ricardo. Malamig na sagot ni Maricel. Ang pag-ibig ay hindi naninira, hindi nagnanakaw, at hindi pumapatay ng katinuan ng iba. Ang nararamdaman mo ay takot na mawala ang lahat ng bagay na hindi naman talaga sa'yo. Habang kinakaladkad si Ricardo at Shaina palabas, naiwan si Maricel sa loob ng boardroom kasama ang mga miyembro ng board na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may bagong respeto at hiya. Tumingin si Maricel kay Gabriel na nakangiti sa kanya mula sa malayo. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Maricel ang kanyang biyenan na si Doña Aurora na dahan-dahang humahawak sa kanyang kaliwang braso, ang muka ay namumulipit sa sakit. Ang matanda ay biglang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay dahil sa sobrang taas ng presyon at emosyon. Nilapitan ito ni Maricel, ngunit bago pa man siya makahingi ng tulong, nakita niya ang isang maliit na vial ng gamot na nalaglag mula sa bag ni Doña Aurora. Isang vial na may pamilyar na tatak. Ang tatak ng kumpanyang gumagawa ng mga sedatibong ginamit ni Ricardo sa kanya. Isang tanong ang muling gumising sa kuryosidad ni Maricel. Posible bang hindi lang siya ang biktima ng sarili niyang asawa? Nilalason din ba ni Ricardo ang sarili niyang ina para makuha ang buong kontrol sa yaman ng mga Villarreal? Hindi na kailangan ng mga salita para maramdaman ang bigat ng isang pusong na puno ng pagsisisi, lalo na kung ang huli mong hininga ng karangalan ay dahan-dahang kinikitil ng sarili mong laman at dugo. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen monitor na nagbabantay sa bawat hirap na paghinga ni Doña Aurora. Ang matanda, na dati ay tila isang reyna sa kanyang trono, ay nakahiga ngayon na tila isang lantang dahon. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Nakatayo si Maricel sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na vial ng gamot na nakuha niya sa boardroom. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan.
ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Maricel ay isang malalim na pait. Isang pait para sa isang ina na handang itapon ang kanyang manugang, hindi alam na ang sarili pala niyang anak ang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Nalaman na ng mga doktor ang totoo, Mami. Mahinang sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lungkot. Hindi lang pala ako ang binibigyan ni Ricardo ng mga maling gamot, maging kayo. Dahan-dahan niyang nilalason para magmukhang mahina ang inyong isip at makuha niya ang inyong mga pirma sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Doña Aurora. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Maricel, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bilangguan na rin niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Pilit na binibigkas ang isang salitang matagal nang ipinagkait ng kanyang kapalaluan. Pa, tawad. Ang halos hindi marinig na bulong ng matanda. Huli na para sa mga salitang yan, Mami. Sagot ni Maricel habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Iniligtas ko kayo dahil iyon ang tama, hindi dahil kailangan ko ang inyong tawad. Ngunit ang mansyon na itinuring ninyong kaharian, ay wala na rin sa inyo. Makalipas ang 1 linggo, nakatayo si Maricel sa tapat ng dambuhalang gate ng Mansyon Villarreal. Ang selyo ng foreclosure ay nakadikit na sa pintuan. Ang lahat ng mga gamit, ang mga mamahaling antigong kasangkapan, ang mga painting, maging ang mga sutlang kurtina, ay isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Gabriel, bitbit ang isang piraso ng papel na may gintong selyo. Tapos na ang bidding, Maricel. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa'yo na ang mansyong ito. Nabili natin ito gamit ang sarili mong naipon at ang mga shares na nabawi natin mula sa mga offshore accounts ni Ricardo. Hinawakan ni Maricel ang malamig na bakal ng gate. Ngumiti siya ng mapait. Ayoko nang tumira dito, Gabriel. Ang bahay na ito ay amoy ng mga sirang pangako at luha. Ibebenta natin ito at itatayo ang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse. Gusto kong ang bawat sulok ng lupang ito ay mapuno ng pag-asa, hindi ng pait. Bago lumisan sa lugar na yon, nagtungo muna si Maricel sa kulungan kung nasaan si Ricardo. Sa likod ng makakapal na rehas, nakita niya ang kanyang asawa. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang suot ay gusot-gusot at ang kanyang balat ay tila naging kasing abo ng semento. Maricel! Maricel! Alam kong darating ka! Sigaw ni Ricardo habang sumisiksik sa rehas. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila, na mahal mo pa ako. Isipin mo ang 10 taon natin. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Basta ilabas mo lang ako dito. Tumingin si Maricel kay Ricardo nang may halong habag, ngunit wala ng pag-ibig. Ang lalaking ito ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya sa harap ng altar. Ito ay isang anino na lamang ng kasakiman. Ang 10 taon natin, Ricardo, ay ibinaon mo na kasama ng mga kasinungalingan mo. Malamig na tugon ni Maricel. Huwag kang mag-alala. Ligtas si Mami. Ngunit nalaman na niya ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Kahit siya, ayaw ka nang makita. At si Shaina? Kumusta ang anak ko? Desperadong tanong ni Ricardo. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Maricel. Walang anak, Ricardo. Gaya ng pag-ibig mo, ang batang iyon ay isang ilusyon lamang. Si Shaina ay nasa kabilang selda at sinisisi kanya sa lahat ng nangyari. Naiwan si Ricardo na humahagulgol sa loob ng selda. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng bilangguan. Habang naglalakad si Maricel palabas, sinalubong siya ni Gabriel. Ngunit may isang kakaibang lungkot sa mukha ng lalaki. Maricel, tapos na ang lahat.
Ligtas ka na, wika ni Gabriel. Ngunit kailangan kong sabihin sa'yo, aalis na ako sa kumpanya. May kailangan akong asikasuhin sa ibang bansa. Baka ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Napahinto ang tibok ng puso ni Maricel. Ano? Bakit, Gabriel? Akala ko ba magkasama nating bubuuin ang bagong kumpanya? Natulungan na kita, Maricel, at sapat na yon sa akin. Tugon ni Gabriel habang dahan-dahang humahakbang papalayo patungo sa kanyang sasakyan. Ngayon, oras na para lumipad ka ng mag-isa. Karapat-dapat ka sa isang buhay na walang anino ng kahit sino. Habang pinagmamasdan ni Maricel ang papalayong sasakyan ni Gabriel, ang hangin ay tila muling naging malamig. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Ang katanungang naiwan sa kanyang isipan ay kasing pait ng gamot na dati niyang iniinom. Sapat na nga ba ang hustisya kung ang tanging taong naging hininga mo sa gitna ng dilim ay dahan-dahan na ring lumilisan sa iyong buhay? Ang bawat hininga ay hindi na isang pakikibaka, kundi isang awit ng pasasalamat. Sa wakas, ang hangin ay hindi na amoy lason at kasinungalingan, kundi amoy ng kalayaan at bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Villarreal. Sa gitna ng isang malawak na hardin na puno ng mapuputing bulaklak ng jasmine, nakatayo si Maricel. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang pamilyar na paninikip ng kanyang mga baga. Ang kanyang suot na simpleng bestidang puti ay dahan-dahang hinahampas ng sariwang hangin ng Tagaytay. Dito niya itinayo ang kanyang bagong tahanan, isang lugar na malayo sa polusyon ng syudad at sa masamang alaala ng nakaraan. Ang dating Mansyon Villarreal ay isa na ngayong Bahay Pag-asa, isang shelter para sa mga kababaihang inabuso at tinalikuran ng kanilang mga pamilya. Sa bawat pagbisita ni Maricel doon, nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng mga babaeng dahan-dahang bumabangon. Ang tagumpay niya ay hindi na nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng buhay na natutulungan niyang mabuo muli. Kumusta na ang mga taong minsang sumira sa kanya? Si Ricardo ay nananatili sa loob ng piitan, nagsisilbi ng kanyang sentensya para sa malawakang estafa at tangkang pagpatay. Nabalitaan ni Maricel na si Ricardo ay madalas mag-isa sa isang sulok. Kinakausap ang pader at pilit na tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang kayabangan ay nauwi sa isang malalim na katahimikan. Si Shaina naman, pagkatapos makalabas sa piyansa, ay lumipad patungo sa probinsya. Tinalikuran ng lahat at nabubuhay sa kahihiyan ng kanyang mga panloloko. Ang silicone baby na kanyang ginamit ay naging simbolo ng kanyang sariling hungkag na pagkatao. Si Doña Aurora ay nananatili sa isang tahimik na nursing home. Kahit na bahagyang naparalisa, ang kanyang isipan ay malinaw na ngayon. Sa huling pagbisita ni Maricel, ang matanda ay umiyak lamang at humawak sa kanyang kamay, isang tahimik na pagkilala na ang babaeng itinuring niyang baog at walang silbi, ang tanging nagmalasakit sa kanya sa huling yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikang ito, may isang puwang pa rin sa puso ni Maricel. Ang anino ni Gabriel ay tila nakadikit sa bawat sulok ng kanyang hardin. Simula nang umalis ito sa paliparan isang taon, na ang nakalilipas, tanging mga maikling liham at postcard ang natatanggap ni Maricel mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maricel? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Dahan-dahang lumingon si Maricel. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang pinigilan. Nakatayo sa dulo ng hardin si Gabriel. Medyo humaba ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nananatiling pareho, puno ng katapatan at paghanga. Akala ko, hindi ka na babalik, bulong ni Maricel.
habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Sabi ko sa'yo, kailangan mo munang matutong lumipad ng mag-isa. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting nagpapainit sa malamig na simoy ng hangin. Ngayong alam ko nang matatag ka na, bumalik ako, hindi para iligtas ka, kundi para itanong kung may puwang pa ba sa tabi mo para sa isang taong gustong makasama kang huminga habang buhay. Hindi sumagot si Maricel sa pamamagitan ng salita. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso, na tila sumasabay sa kanyang sariling ritmo. Ipinikit ni Maricel ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Wala siyang naramdamang hika, wala siyang naramdamang pag-ubo. Ang bango ng mga jasmine sa paligid ay naging kasing tamis ng katotohanan. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang kaluluwang dumaan sa matinding unos ay sa wakas ay nakatagpo ng kanilang payapang dalampasigan. "I can breathe now, Gabriel," bulong ni Maricel sa gitna ng katahimikan. Lahat ng amoy ng pait wala na. Ang natitira na lang ay ang bango natin. Ang hapon ay natapos sa isang marahang paghawak sa kamay, isang pangakong hindi na kailanman mababali ng anumang kasinungalingan. Ang kwento ni Maricel Villarreal ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa sining ng pagpapatawad sa sarili at ang lakas na muling magmahal sa gitna ng mga natuyong talulot ng nakaraan. Ang bawat hininga ay isang biyaya at ang bawat tibok ng puso ay isang awit ng tagumpay na hindi na kailangan pang isigaw sa buong mundo. Lumipas ang mga buwan at ang mga peklat ng kahapon ay dahan-dahan nang naghilom sa ilalim ng init ng araw sa Tagaytay. Sa gitna ng malawak na hardin ng mga puting jasmine, nakaupo si Maricel sa isang kahoy na tila upuan. Hawak ang isang baso ng tsa. Pinagmasdan niya ang mga talulot na dahan-dahang nalalaglag sa damuhan. Wala na ang takot na baka atakihin siya ng hika. Wala na ang pangambang baka. Ang amoy ng paligid ay magdala sa kanya sa pintuan ng kamatayan. Ang hangin sa kanyang bagong tahanan ay kasing linis ng kanyang bagong simula. Sa kabilang dako ng bayan, ang Mansyon Villarreal ay hindi na simbolo ng kapangyarihan at pang-aapi. Ang dambuhalang gate nito ay laging nakabukas ngayon para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon at dignidad. Ang bahay Pag-asa ay naging kanlungan ng mga pusong sugatan, kung saan ang bawat kwarto ay hindi na amoy ng mga lihim, kundi amoy ng bagong luto at tawanan ng mga batang naglalaro sa bakuran. Napangiti si Maricel nang maalala ang kanyang huling pagdalaw kay Doña Aurora. Ang matanda ay hindi na ang reynang mapangmataas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Maricel ang isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa pagtanggap ng sariling pagkakamali. Bagaman hindi na maibabalik ang lakas ng kanyang katawan, ang kanyang paghawak sa kamay ni Maricel ay sapat na upang sabihing sa wakas. Ang utang na loob na laging isinisumbat noon ay nabura na ng tunay na pagmamalasakit. Naramdaman ni Maricel ang isang mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na koton at ang banayad na presensya ni Gabriel ay sapat na upang magbigay sa kanya ng seguridad na matagal niyang hinanap. "Iniisip mo na naman sila?" Mahinang tanong ni Gabriel habang dahan-dahang umuupo sa tabi ni Maricel. Hindi ito lumalapit ng labis, sapat lamang ang distansya upang maramdaman nila ang init ng isa't isa nang may paggalang at pag-iingat. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel," tugon ni Maricel, habang itinatabi ang kanyang tsa at dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Dati, ang tanging hiling ko lang ay makahinga ng maayos sa loob ng 1 minuto. Ngayon, tila hindi na sapat ang bawat oras para namnamin ang bango ng buhay. Dahil ang tunay na kagalingan ay hindi nanggagaling sa gamot, kundi sa katotohanan." Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng lalim at emosyon. "Sapat na ang hustisya para sa mga taong nagnakaw ng iyong hininga. Hayaan mo na silang mabulok sa sarili nilang mga anino.
Ang mahalaga ay narito ka, kasama ko, sa ilalim ng langit na wala ng ulap ng pagdududa. Sa loob ng 1 taon, natutunan ni Maricel ang pinakamahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Hinayaan na niyang ang karma ang humusga kay Ricardo at Shaina, na hanggang ngayon ay nakakulong sa kani-kanilang mga bilangguan. Ang isa sa rehas na bakal at ang isa sa rehas ng sariling kahihiyan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang naglapat, tila mga piraso ng puzzle na sa wakas ay nagkatagpo. Walang halong pilit, walang halong takot. Isang paghawak na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng unos. Maricel, bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa papalubog na araw. Handa ka na bang simulan ang susunod na kabanata? Ang kabanatang wala nang kinalaman sa nakaraan? Tumingin si Maricel sa abot-tanaw. Ang kulay ng langit ay tila isang painting ng pag-asa. Mga kulay ng kahel, rosas at ginto. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang mga baga ng bango ng mga jasmine na nakapaligid sa kanila. Ang bawat hininga ay maluwag, malalim, at walang kahit anong hapdi. Handa na ako, Gabriel, sagot ni Maricel nang may matamis na ngiti. Handa na akong huminga para sa sarili ko at para sa atin. Sa huling sandali ng dapit hapon, ang dalawang kaluluwa ay nanatiling nakaupo sa hardin. Tahimik na pinagmamasdan ang kagandahan ng mundo. Ang kwento ng pagtataksil at pait ay tuluyan ng natapos. Pinalitan ng isang matatag na pundasyon ng katapatan at pag-ibig na kasing puro ng hanging kanilang nilalanghap. Ang bango ng kalayaan ay hindi lamang isang alaala. Ito na ang kanilang magiging habambuhay.